Magandang araw mga kabayan ko, this is Marlon in UK and for today's video ay magluluto tayo ng ating paboritong nilagang baboy or pork nilaga. Umpisa natin mga kabayan sa paghihiwa ng ating pork. So ito yung ating natirang frozen baboy doon sa ating rep. So ito yun. Need muna nating hasain ng ating kutsilyo. And then, prepare ko nga pala mga kabayan na hiwain yung mga karne na medyo malalaki. So mga kabayan na marunong na rin ba talaga kayo magluto or as in beginner pa lang talaga? Alam nyo ba na may sikreto ako kung paano matututo ko kaagad magluto na magluto? Ang sikreto kong yun ay wala, basta gawin mo lang. Wala naman kasi talagang sikreto eh. Basta, kung hindi ka marunong sa isang bagay, ang need mo lang gawin is, gawin mo siya ng paulit-ulit, araw-araw. It's either, hindi mo naman siya kailangan perfectin ng isang kuhaan lang, isang take. It will take several tries talaga hanggang mas better na yung pagluluto. So, bumalik tayo. Yan na, fast forward ko na. Step natin mga kabayan ay kailangan po nating hugasan yung ating karne. So sa paghuhugas ng karne, kailangan nyo lang naman i-ganyan para matanggal no? Diba para siyang may dugo-dugo pa. Kailangan natin tanggalin yan. Tapos, yan, i-drain lang. So ngayon mga kabayan, after po nating mahugasan is lalagay po natin siya sa kaldero natin na paglulutuan. And then, lalagyan natin siya ng tubig, lagpas po sa kalahati ng ating kaldero. Then, painitin po natin ang ating itong ating kalan. Ilalagay po natin siya dito. Pasensya na po at medyo madumi ang ating kalan. At lalagyan po natin ng asin. Lagyan din po natin ng kalahating sibuyas. Pwede nyo pandagdagan. Pero ito sa akin, ganito lang. Kasi ito na yung nandyan sa amin. Yan. So, lagyan lang natin dyan. Ang purpose po niyan is, dagdag po siya ng aroma habang papakuluan natin, habang pinapalambot. And kanina nga po pala mga kabayan is, nakahiwa na ang ating misis ng mga sahog. So, magsasahog tayo ng mais. Masarap tong mais para mas tumamis yung ating nilaga. And para may texture tayo na kinakain na masarap, 'di ba? Nakatikim na kayo ng mga nilaga may mais, 'di ba? So ito 'yun, ganyan. And then yung ating pechay bagyo. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito kapag nasa UK. Kasi sa UK kami. And then patatas, syempre. So mamaya malalaman nyo kung kailan nga ba ilalagay itong mga to. And then, so palagay ko lahat tayo ready na. Mag-aantay na lang tayo ng pagkulo at paglambot ng karne. So, yun lang. Konting tips mga kabayan. Nakikita nyo to? So, habang nagpapakulo tayo, mas maganda kung diligpitan na natin ito. Kasi yun yung tama. Wag na wag nyong gagawin mga kabayan, yung tipong dahil nagluto kayo, hindi kayo maghuhugas. Tayo pa rin naman yung gumamit niyan. Kaya kailangan natin yung hugasan. So, diba? Hugasan muna natin habang tayo nag-aantay. Madami naman tayong oras. By the way mga kabayan, kami po ay 3 years na dito sa UK at hindi pa kami nakakauwi ng Pinas. Nakakamiss rin naman na sa Pinas pero kailangan pa natin mag-ipon bago tayo makauwi. At syempre, hindi naman basta-basta rin ang pag-uwi sa Pinas kasi nga mahal lang pamasahe at syempre, alam mo naman pagka umuwi ka ng Pinas, marami kang kailangang ilibre, bigyan ng pasalubong, di ba? Ganon tayo mga Pinoy eh. Pero, sa amin ngayon is mas priority namin ang aming pag-ipon kasi yun naman talaga ang pinunta natin dito sa ibang bansa. By the way, may anak na nga pala kami dito. Kaya, mas challenging ang aming buhay. Pero, it's okay lang kasi ganun pa rin. Survive naman by the grace of our God. And, yun.
nakakaraos naman. Parehas naman kami nakakapag-work ngayon. And then, I think that's the best blessings na kahit na may anak kami, still, kaya pa rin namin na mag-work parehas, di ba? So, ganun lang kadali maghugas ng mga pinagamitan. And then, punasan para hindi magalit si misis. Yan, ganyan po. Kita-kits. Kabayan, napansin ko na nagpapawis na siya. Ibig sabihin, pakulo na ito. So, bago kumulo, ito, pro tip number 1, mga kabayan. Yan, mga nakikita niyan, naglulutangan yan. Tatanggalin nyo yan. Ayun, mga kabayan, ready na natin yung ating mangkok at salukin natin yung mga bula na yan. Ganyan lang, mga kabayan. Oh. Tanggalin mo lang, lagay mo lang sa mangkok. Yan yung tipong pag hindi mo natanggal pag kumakain ka, yung mga sumasabit-sabit sa lalamunan mo pag humihigop ka ng sabaw. Yan yun. Yan, kapalan subo. Tsaka sabi nila, dumi daw iyan. And 30 minutes pass, mga kabayan. Sigurado malambot na yung ating karne. So ito, lalagay ko na. Uunahin natin yung mga mais kasi medyo matigas yung mais eh. Para sa timpla, kailangan po natin ng Knorr. Ang nilalagay ko po is baka or beef cubes. Kasi mas masarap po ang timpla ng ating nilaga pag beef cubes. So, para sure kayo na talagang manunuot siya doon, yan po, palambutin na natin siya kaagad dito. Baka kasi mamaya maiwan lang sa ilalim, hindi matunaw yung mismong beef cubes. After several minutes na kumukulo ang ating nilaga, lagay na natin yung ating patatas. And then mga kabayan, timplahan na nga pala natin ng asukal. So ito, nalagyan ko halos 1 kutsara para matamis-tamis ang ating nilaga. Dagdagan pa natin konti. 1/4 ng kutsara. So, ganun ako magtimpla ng nilaga ko. Para siyang pa-style bulalo ba? And then, kapag kulang pa tayo sa salt, the best is patis, pampalasa. Ayun. Yung lasa na hinahanap ko, yung tipong, alam mo, nandun yung lasa ng baboy, na may patis, na matamis-tamis, tas malalasahan mo yung mismong mais. Yun, sarap yun. Medyo kulang pa ng patis, onti lang. Yan. Yan, sakto na yan, palagay ko. Tapos, okay na yung palagay ko. Sukal. Konting 5 minutes pa na pakulo. And then, ilalagay na natin to kaagad. Para 5 minutes, nakulo ng nilaga. Kumbaga parang fresh yung mismong gulay. Here, ito na ang ating nilaga. Luto na siya. And sana marami kayong natutunan sa aking video. Comment down below and subscribe sa aking page. Para po meron pa tayong mga lulutuing, mga panibagong mga putahe. So yun lang po. Paalam!